Itong si Sara Diskaya, kasama yung asawa niya na nagkamal ng bilyong-bilyong kayamanan na galing sa mga government projects. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ito yung mag-asawa na napaka-arroganteng i-display yung kanilang mga sasakyan, multi-million worth of luxury vehicles doon sa programa ni Corina Sanchez at ganun din sa programa nitong si Julius Babaw. Itong si Sara, nagpapakita ito talaga ng para bang yung kanilang status bilang sobrang yaman. Sabi ko nga, hindi na nila iniisip kung saan galing yung kayamanan nila. Ang importante, nararamdaman nila na napakayaman nila. Ang iniisip nito mga ito, kaya na nilang lusutan ang lahat ng problema sa dami ng pera nila. At itong taong to, ang feeling niya, deserve niya ang respeto ng mamamayang Pilipino dahil nga sobrang yaman nila. Ganyang klaseng tao ito, si Sara Diskaya. Siguro mas simple pa nga ng konti yung asawa . Although, kasama naman siya doon sa nag-display ng kanilang mga magagarang sasakyan na multimilyon ang halaga. Nagpapakita itong si Sara Diskaya ng isang typical na tao na nakakaramdam siya ng impunity. Yung meron silang sense of impunity na nakuha nila, na-adapt nila ito doon sa mahabang panahon na nagnanakaw sila ng pera sa gobyerno, kasama na yung kanilang mga cohorts, pati yung mga government officials, mga senador, mga congressmen, nagkamal at nagnakaw sila ng pera na walang humahabol sa kanila. Ilang taon na yan na ganyan ang ginagawa nila, kaya sinasabi ko nga, nagkaroon sila ng sense of impunity. Talagang feeling nila, legit yung kanilang ginagawang hanap buhay, legit yung ginagawa nilang pagnanakaw. As alleged by our government. Sila na rin, yung ombudsman na rin, ang nagsasabi, ang DOJ, na itong mga ito ay nagnakaw. Kaya nga ito ay nakakulong na ngayon. Naaresto na dahil doon sa warrant of arrest. Itong mga ito, yung sinasabi ko mga opisyal, itong sila Diskaya, yung mga cohorts nila, lumaki ang ulo nitong mga ito Nasanay sila doon sa pinagagawa nila sa gobyerno na gumagawa sila ng project kuno na nakukuhan lang napakalaking halaga ng mga proyekto ng mga ghost projects. Ganun na rin yung mga substandard at yung mga unfinished project. Diyan sila nagtitiba-tiba. Doon nga sa term ni Digong Duterte, nung presidente si Digong, ang paniniwala nila doon sa ginagawa nilang pagkuha ng pera ng gobyerno ay tama. Parang ang feeling nila, tama yung ginagawa nila. At sila ay may pribilehiyo. Sila yung mga tinatawag na privileged few who were given the blessing from the president. Time na yan nga, Presidente Digong Duterte. She believes that there is nothing illegal in all their dealings with the government. Despite the fact na yung kanilang kinikita, yung revenue nila, is way beyond the normal income of a government contractor. Ang feeling nila, walang illegal, walang mali dun sa ginagawa nilang pangungontrata at nagkakamal sila ng napakalaking kita, napakalaking halaga doon sa mga substandard, unfinished, at yung ghost projects bilang mga kontraktor sa gobyerno. Ang feeling nila tama yun. Wala silang nararamdamang pagkakamali doon. Hindi nila tinuturing na pagnanakaw yun. Yun ang pakiramdam nila. Nung nasanay na sila doon sa ginagawa nila over the years. Kasi wala nga nag-check sa kanila Walang nagrereklamo, walang nagdidemanda.
Tuloy-tuloy lang sila. Ilang taon na yan, more than 20 years. At yung mga diskaya na yan, sila mismo naniniwala sa mga kasinungalingan nila. At mga arugante dahil nga doon sa kanilang mga billions na kinita. Overjoyed sila with their loot. Sobrang masayang-masaya sila doon sa kinita nila na ini-enjoy nila. Kaya naman, napakalaki ng bahay, ang gagara ng sasakyan. Sipin mo yun, ilang sasakyan yung nakapila doon sa garahe nila na halos hindi naman namamaneho. Yung isa nga doon, yung Rolls Royce yata yun. Ang sabi ni Sara Diskaya, binili niya lang daw dahil nakyutan daw siya sa payong. Can you imagine that? Ganon sila kayaman. Ganon yung way of thinking nila dahil nga ang pera sa kanila, ang bilis pumasok, ang lalaki, billions ang dumadaloy, papasok sa kanila. Na wala ngang reklamo. Walang sumisita sa kanila. Doon nga nag-umpisa yan noong panahon ng Presidente si Digong Duterte at nasanay na sila dyan. Kaya tangay-tangay nila yung ganyang ugali, yung ganyang style hanggang dito sa term ni PBBM. At isa pa, kaya ganito magkikilos itong mga ito, napaka-arugante, napakayayabang, napaka-confident. Nakita naman natin kung gaano ka-kumpiyansa itong si Sara Diskaya nung nasa Kongreso siya, nung nasa Senado siya. Kasi napapaniwala sila nitong si Marcoleta na ang dali-dali nilang makukuha yung pagiging state witness. Dahil nga sa dami ng pera nila. Parang ganun parang ang feeling nila, lahat kaya nilang bilhin. Lahat kaya nilang gawin. Dahil, isipin mo nga naman, yung maikling panahon na 20 years, naging ganito sila kayaman. Wala pong nakakagawa ng ganun. Kung ang iyong negosyo ay legitimate. Wala pong ganun. Imposible po yung kinita nila. Well, matatansya naman natin yan kung gaano talaga kalaki ang perang dumaloy dito sa mga taong ito. Dahil kung ikukumpara natin doon sa mga perang dumaloy, doon lang sa mga project, sa mga district engineer ng DPWH na nagpapatalo ng halagang hundreds of millions sa casino. May imagine natin kung gaano kinikita nitong major player na to ng mga diskayas. Yung mga ordinary employee ng DPWH, nakita nyo naman. Ang gagara din ng sasakyan. Gaano karami ang tinagong pera. Gaano kalaki ang pinapatalo sa casino. At gaano kalaki ang kanilang mga naitabi na pera sa bahay at sa bangko. Na, ang iba nga naibalik na, hindi ba? Itong si Marcoleta, meron pang guts to argue with Senator Lacson and Secretary Boying Rimulya, dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman. At halos talaga ipahalata niya na he was lawyering for the Diskayas. Kahit na alam naman niya na ang sweldo niya sa Senado ay nanggagaling sa taong bayan. Ganyan kakapal. Hindi na po nahihiya. Na ipakita niya yung kanyang full support dito sa mag-asawa. Kahit may lumuwas pang chismis na siya daw ay tumanggap ng pera diyan sa mga Diskaya. Baliwala sa kanya. Basta ginagawa niya yung trabaho niya para iligtas itong mag-asawa. Kaya hindi umaalis sa ating mga mamamayang Pilipino na mag-iisip tayo, baka totoo na tumanggap ito galing sa mga Diskaya. At alam naman natin kung gaano kagalante ang mag-asawang ito. Dahil nga, free money ang kinikita niyan. Dumadaloy ang pera papasok sa bahay nila, papasok sa mga bulsa nila. Kaya baliwala sa kanila yun, mga daan-daang milyon. Kaya mapapaisip ka talaga na ano ang ipinakain dito kay Marcoleta. Ganun na lang yung pagtatanggol niya sa mag-asawa. Doon sa video na kung saan si Sara Diskaya ay nasa care ng NBI, kasi nga sumuko ito Sumuko ito nung nag-announce si PBBM na lalabas na yung warrant diyan sa mga Diskaya na yan. So namalagi siya diyan sa NBI.
hindi pa naman siya arestado. Pero nung nagsalita nga si PBBM, nagpakita siya ng kanyang pagkusa na i-present na kanyang sarili sa NBI at doon na malagi ng ilang araw. At every now and then, kung itong si Sara Diskaya ay nakakausap ng media, pinaparamdam niya talaga na parang wala silang ginagawang masama. Ang palagi niyang sinasabi, wala silang ginawang masama sa gobyerno, nadamay lang daw sila. What? Sino ang nagdamay sa inyo? Kayong mag-asawa, kayong dalawa, ay mga principal players dito. Nakakaasar yung mga depensa niya, yung mga sinasabi niya, na sasabihin niya, nadamay lang sila. Paano madadamay? Madadamay ka lang tapos bilyon-bilyon ang kinita nyo? For every project, hindi bumababa ng 100 milyon? At yung total assets nyo, billions of pesos? At yung pinapakita nyo mga sasakyan, yung inyong bahay, hindi normal yan. Sara Diskaya, hindi normal yan para sa isang kontraktor ng gobyerno. Dapat malaman mo yan. Kaya wag mo ikakatuwiran. Ang sagwa ng ikinakatuwiran mo na sasabihin mong nadamay lang kayo. Nadamay lang kayo pero billions ang inuwi niyong pera. Billions ang naibulsa nyo. Paanong damay yun? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. And parang nadamay lang naman ako dito sa magiging kaso. Haharap ko. Never akong nag-isip na tumakas kasi ang tumatakas lang may kasalanan. And since nadamay lang naman ako dito sa proyekto na to, posibilidad naman na makulong, inamin ni Diskaya. ayoko sana. Kasi my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. At yung finally, inilabas na yung warrant of arrest doon sa galing sa Cebu para doon sa kanyang kaso sa Davao, isinerve yan doon mismo sa loob ng NBI building na kung saan nga ay nadoon siya na malagi ng ilang araw. Nag-iiyak siya. Siguro may konting realization. Pero, nagpakita pa rin siya ng pagiging arugante. Na para bang siya yung biktima dito. Siya yung biktima. Galit na galit siya doon sa presence ng media. Feeling powerful pa rin siya. Hindi pa masyado nagsisink in. Happy, yes! Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Tila nagpipigil pero di na itago ni Sara Diskaya ang nararamdaman. Nangyari na ang pinangangambahan niya. Pasado alas 8 kagabi nang matanggap at i-print ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang mga warrant of arrest para sa kontratista. Agad inihanda ang kanilang posas. At isinilbi na nga ang warrant of arrest. May karapatan po kayong manahimik. Ano man ang inyong sabihin ay pwedeng magamit pabor laban sa inyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Binihisan siya ng t-shirt na dilaw na para sa mga detainee at isinalang sa medical check-up at booking procedure. Sa gitna ng pagkuha sa kanyang fingerprints, ay hinilitan ni Diskaya ang mga nag-cover sa pag-aresto sa kanya. Blurred ang mukha ni Diskaya sa mugshot na ito na ibinigay ng NBI. Pagkatapos makuna ng mugshot, inihanda na si Diskaya sa NBI detention facility sa Bikutan. Separate warrants of arrest. One for violation of Section 3E of Republic Act 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And another warrant for violation for malversation of public funds or property through falsification. These are two separate warrants. The warrant which does not carry any bail is yung kaso po na malversation. Isinakay si Diskaya. Sa gitna ng aming biyahe, biglang nagsalita si Diskaya. Sorry, what's your name again? John Consulta. Okay. You wanna know what color bra I'm wearing? So you can report it as well. I just want to ask ma'am your thoughts about this. What do you think? I would love to hear from you, ma'am. I'm fine, I'm good. At ayun, nagpa-impress pa siya ng kanyang British
ng kanyang British accent kay John Consulta. Ay, nako, at maganda naman ang sagot nito si John Consulta. Pa-impress pa siya, in-intimidate pa itong si John Consulta ng kanyang British accent. Maya-maya lang ay dinala na siya sa kanyang kulungan kung saan siya matutulog sa kauna-unahang pagkakataon. May isang electric fan, banyo, double deck na kama at may kasama ring isang detainee. Tadtad din ang kwarto ng CCTV. Ganyan po ang nagagawa ng madaming pera. Whether nakaw o hindi. Yung feeling na very powerful, na feeling dapat inirerespeto sila, hindi nila iniisip na yung kanilang kita, yung kanilang pera na binabandera ay galing sa masama. Hanggang ibiyahe na siya doon papuntang Cebu kung saan dapat siyang dalhin dahil doon galing yung warrant of arrest. Nagpupuyos pa rin sa galit itong si Sara. Dahil feeling nga niya, hindi dapat ganito ang trato. Dapat hindi siya ginaganito dahil mayaman nga siya. Isa siyang napakayaman tao, hindi dapat siya ginaganito, hindi dapat siya inaaresto, hindi pinoposasan. Para bang, again, biktima siya at itong mga reporter na to ay walang karapatan. Kung dati nakakapag-finger heart pa ang kontratistang si Sara Diskaya, ito na siya ngayon, nagdi-dirty finger. Kuha yan bago siya ihatid sa ospital para sa medical examination sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kaninang madaling araw kagabi, dumating sa Cebu si Diskaya sakay ng isang commercial flight mula Metro Manila. Mula sa airport, dinala siya sa Regional Trial Court Branch 27 sa kasong graft at malversation. Kaugnayan ng maanumalang 96.5 million peso flood control projects sa Davao Occidental. Hindi na nagbigay ng pahayag si Diskaya pero humiling ang kanyang legal counsel na sa Pasay City siya ikulong. Assured na allowance ko sa kita. Enero, sa susunod na taon sila nakatakdang basahan ng sakdal. Kasunod ng mga pag-aresto, agad na naglabas ng pahayag si Pasig City Mayor Vico Soto na kilalang kritiko ng mga Diskaya. Sa isang Facebook post, sinabi niya na magandang simula ito pero dapat ay marami pa ang managot sa flood control scandal. Dagdag niya, huwag magpabudol sa paggamit ni Diskaya sa mga anak para magpaawa. Anya, tinulungan at tinuruan ng mag-asawa ang kanilang mga anak na magnakaw. Hoy, Sara, remind lang kita. Pera ng mamamayang Pilipino, yang mga ibinibintang sa yung ninakaw. Huwag kang feeling special. Ang bintang sa inyo, ang kaso nyo ay pagnanakaw. Pagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. Kaya huwag ka masyadong pa-espesyal. Ngayon, Sara Diskaya, ano ang pakiramdam nang matulog sa isang maliit na kwarto, sa isang matigas na higaan, walang aircon, may ka-share kang ibang tao, pati dun sa toilet. At yung toilet, definitely maliit lang yan at hindi kasing bango yan ng toilet mo sa bahay mo. Wala kang katulong dyan na pwede mong tawagin anytime pag may kailangan ka. At higit sa lahat, malayo ka sa mga anak mo. Wala ka dun sa palasyo mo. Yung palasyo mo na pinagmamalaki mo. Wala nga building permit yung palasyo mo. Dahil napaka-arugante nga ninyo. Gusto nyo talagang hari-hari at reyna kayo dyan. Dyan sa Pasig. Kaya nga galit na galit si Mayor Vico sa inyo. Dahil yung mga structure nyo, mga illegally constructed. Diyan ngayon sa pinagkakakulungan mo sa Cebu, iilang square meters lang ang ginagalawan mo. Malayong malayo doon sa palasyo na kinasanayan mo na. Walang pakinabang yung mga sasakyan mong pinagyayabang kay Corina at kay Julius. At wala na ring pakinabang ang milyon-milyong pera mo. Wala na ring magagawa yung pinagmamalaki mong senador na abot-abot yung pagtatanggol sa inyo.
Ang tanong ko sa iyo ngayon, worth ba ang pagdurusang ito sa ginawa niyong di umano mga pagnanakaw sa pera ng mamamayang Pilipino? Masaya ka pa ba? Nakakatulog pa ba kayo ng maayos? Hindi kami kakagat sa mga drama nyo. Na kesyo, paiyak-iyak ka dahil naaawa ka sa mga anak mo. Sabi nga ni Vico Soto, ay huwag tayong padadala, huwag kayong padadala sa mga drama nitong si Sara Diskaya. Dahil pati mga anak mo, mga anak nyo ni Curly Diskaya, tinuruan nyo nga daw magnakaw. Kaya kay PBBM, kay Ombudsman Remulla, sana po huwag nating tantanan ito. Lahat ng mga magnanakaw ay ganito din dapat ang kahinatnan. Kung hindi po, ang taong bayan ay tiyak na madidismaya at maaaring gumawa ng kani-kanilang aksyon. At kung magagawa nyo ng tama, Mr. President, itong nangyayari ngayon, matuloy-tuloy ninyo yung paggagawa ng paghahabol dito sa mga magnanakaw na to, mamahalin kayo ng taong bayan. And you will go down in the Philippine history as the first president who genuinely fought corruption at nagpakulong ng mga senador, mga congressmen, mga government officials, mga contractors, at lahat ng mga involved dito sa anomalya na to na pinagnakawan ang mamamayang Pilipino. Nandito lang po kami, ang mamamayang Pilipino, na nakabantay sa mga nangyayari ngayon. Hanggang dito lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo, parating natin sa gobyerno yung ating mga hinaing, yung ating mga komento sa mga nangyayari ngayon. At pakishare na rin po sa ating mga kakilala, mga kaibigan, nang sa ganon ay lumawak ang ating munting community. Thank you so much, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.